For today's video, tayo po ay gagawa ng kamote plant. Tara at simulan na po natin. Nagpapalambot ako ngayon ng kamote. Meron akong napanood sa isang YouTuber na paggawa ng kamote plant, kaya aking gagawin siya ngayon. Tara, samahan niyo po ako. Sa paggawa po ng ating kamote plant, ay kakailanganin natin ng kalahating kilong kamote. Siyempre, 1/4 cup ng water, ng tubig. 25 grams ng jelly. Since wala akong granule, meron ako ditong yung pinaiinit. Ihahalo ko na siya dun sa tubig para automatic na siya. Kailangan din natin ng 3 itlog, 300 ml ng evap, 390 ng condensed milk at 250 ml ng cream. Yan ang ating kakailanganin. Simulan na natin. Habang nagpapakulo tayo ng kamote, gagawa tayo ng caramel. Maglagay lang tayo ng asukal para gawin yung caramel. Mas maganda kung pula. Pero wala akong pula ngayon, hindi available. Ito muna. Tayo lang natin siya, masunog. Ready na ang ating caramel at ngayon naman ilalagay na natin siya sa mga lalagyanan. Pag nalagyan na lahat ay iset aside natin ang ating mga lalagyanan. Ngayon na ilalagay natin yung ating jelly. Pag malambot na ang kamote ay hanguin at saka durugin. Pag nadurog na lahat, ay saka natin ihalo ang jelly, water, milk, cream, at condensed milk. Medyo nakakaba yung dami ng water dito, pero laban natin. Pag okay na sa inyong consistency ng inyong kamote, ay pwede nyo nang ihalo itong tubig na may jelly. Haluin nating maigi. Ngayon ay maglalagay tayo ng 3 itlog. Haluin nating mabuti. Kung meron kayong blender, ay pwede nyo nang paghalu-haluin lahat ng ingredients sa isang blender para pantay siya. Ngayon ay ihalo natin ang gatas. Isunod natin ang condensed milk para hindi na tayo gagamit ng asukal. Inilipat ko ng lalagyanan ng ating mixture sa aking mixer bowl. Umaapaw na kasi. Isunod nating ilagay ang cream. Haluing maigi. Ayon sa instruction ng YouTuber, iluto sa mahinang apoy ang mixture at saka patayin sa unang kulo. Hinati ko sa dalawa ang mixture. Gagawin ko yung isang mixture according sa instruction ng YouTuber at yung isa naman is according sa aking paggawa ayon sa aking alam. Ayan, nagtumukulo na siya. Papatay na natin siya. Tapos ilalagay na natin siya sa lalagyanan. Tayo maglalagay sa lalagyanan. Bali, ito ang mga nagawa ko. Ito siya. Ilalagay ko ito sa frigidaire at kinabukasan pwede na siyang kainin. The next day. Ito yung second batch na ginawa ko. Instead na iluluto siya direkta sa apoy, i-steam ko siya. Yung una kasi, kahit nilagay mo na sa rep, malambot, hindi siya tumigas. Kaya may kulang. Siguro itlog. Itong pangalawang batch, nilagyan ko ng 2 itlog. Luto na siya. Ngayon ay titikman na natin ang ating kamote plant.
Ang init. Bagong luto. Sarap. Hindi siya masyadong matamis. Sarap po. Siguro ganito na lang gagawin ko sa susunod. I-steam ko siya instead na iluluto at dadagdagan ko siya ng itlog para tumigas. A few moments later. Nag-iinit ako ngayon ng tubig dahil palalambutin ko ang dahon ng repolyo. Habang hinihintay natin yung repolyo, maghihiwa tayo ng sibuyas. Tapos magtatagtad ako ng parsley. Meron ako dito corned beef. Kaya kung gusto nyo rin gumamit ng giniling, pwede naman. Giniling lang gamitin nyo. Bahala kayo kung ano gusto yung ano lang natin siya, dudurugin. Nadurugin ko muna. Okay yun, tapos na natin yung ating corned beef na durog na natin. Maglalagay tayo ng isang itlog. Tapos maglagay din tayo ng 1/4 cup breadcrumbs. Kung gusto nyo, pwede rin kayo i-alternate nyo sa kanin. I-alternate nyo sa kanin kung ayaw nyo ng breadcrumbs. Para lang siya para lang siya mabuo-buo. Then, i-season natin siya ng dahil ang corned beef, may alat na siya. Hindi tayo magsisison ng maraming asin. Maglalagay lang ako ng paminta. Pero kung gagamit kayo ng giniling, maglagay na rin kayo ng konting asin para may lasa lang. Ito hindi na siguro ako maglalagay ng asin kasi maalat na kasi ang corned beef. At maglalagay din ako ng paprika. Ano lang to, optional lang. Kung gusto niyo, kung ngayon hindi lang naman. Iyan na natin siya. Haluin na natin siya. Ihalo natin ang ating parsley. Marami nang nilagay ko kasi sa tanim ko lang naman to. Tapos ihalo na natin ang ating ngayon ay pinagsama-sama ko na siya, tinahalo ko na siya sa pamamagitan ng kamay dahil mas hahalo maigi pagkakamay. At ihahanda na natin ang ating repolyo. Ito na ang ating cabbage at ilalagay na natin ang ating fillings. Ito na po yung ginawa natin at papahiran natin siya ng mustard with oil bago ipasok sa oven. Pwede nyo din po itong lagyan ng gusto nyong sauce, ibuhos sa ibabaw bago ilagay sa oven o gawin yung kagaya ng ginagawa ko na mustard and oil lang.
Iluto natin ang ating repolyo sa 200 Celsius ng 40 to 55 minutes o hanggang sa mag-brown siya. Ito na ang ating finished product at titikman na natin siya. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin for today. Hanggang sa mga susunod pa po. Keep safe and God bless.